mula kay PMC mga kapatid, PO Pinoy Mystery Channel. 10 Commandments, totoo ba? Ito ba ay ito ba ay chismis lang? So itong 10 Commandments na ito yung ginawa ng Diyos nung pinaakyat nga si Moses sa bundok ng Sinai, at inukit niya dito sa bato, at ginawa niya itong 10 Commandments sa stone tablet, o kinurting tablet, itong bato ng Diyos natin mga kapatid, at na may nakasulat na 10 Commandments o 10 utos ng Diyos. So itong 10 Commandments ay hanggang ngayon marami pa rin ngayon ang hindi naniniwala dito. Kaya gumagawa pa rin sila ng pagpatay, ng pagnanakaw, ng pangangalunya, kasi nga sabi nga nila, hindi lang dito sa Pilipinas doon pa sa ibang lugar. So mas malala doon sa ibang lugar kaysa dito sa Pilipinas. So dito sa Pilipinas, marami pa rin ditong mga tao na reliyoso, na naniniwala sa Diyos. So minsan naman naniniwala sila na tayo daw ay nilikha ng isang alien. O kung nilikha tayo ng isang alien, so kung yun ang paniniwala nyo, doon kayo sa kanila. Kami sa Diyos Ama kami naniniwala kami. Kung totoo nga may Diyos, ligtas kami, kayo hindi. Kasi hindi natin alam kung bakit ba sila naniniwala sa alien. Na kung nilikha tayo ng alien, di sana na tayo, makapangyarihan na tayo, hindi na tayo ordinaryong tao, kasi yung mga alien hindi ordinaryong tao eh. So itong 10 Commandments, totoo ba na nakasulat talaga sa Biblia, na nakasulat sa stone tablet, at totoo ba na dapat ba nating sundin ito? Siyempre sundin natin ito. Hindi lang ito sa mga Israelita. Dahil ang mga Israelita, mga tao din naman yan, para sa atin lahat dito, sa mga tao sa mundo. Na sundin natin, ano ba yung mga Israelita? Mga hayop ba sila? Siyempre mga tao sila, katulad din natin. Kaya ginawa yung 10 Commandments ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang sa mga Israelita, kundi lahat ng tao dito sa mundo. So ito ang bibigyan natin ng reaction video ngayon mga kapatid, itong history about Bible na naman ni PMC Pinoy Mystery Channel. So kung bago ka pa lang sa channel niya, ay mag-subscribe ka na, at huwag mo rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload niya, at mag-subscribe ka na rin sa channel ko, Pinoy Mister Channel. So PMC din yan, pero Pinoy Mister Channel akin. So ako si Dexter Braganza, ang magbibigay palagi ng reaction video, na magagandang reaction video about Bible history mga kapatid. So wag na nating patagalin pa mga kapatid, simulan na natin. Totoo ba ang kwento sa Biblia hinggil sa 10 Commandments? Ang istorya ng propetang si Moses at ang pagtakas ng nasyon ng mga Israelita mula sa pangapi ng mga taga-Ehipto ay isa sa pinakalakamamang salaysay mula sa banal na kasulatan. Hindi lamang dahil sa ito ay naisulat halos 4,000 taon na ang nakararaan, ngunit ang buong kwento ay nababalot ng mga hiwaga at mga kababalaghan. Natapat sa mga mata ng iba, ito ay di kapani-paniwala. Ang istorya ng 10 utos ay nabibilang sa kasaysayan ng mundo. Ang bansang Pilipinas, bagaman ay isang Kristiyanong bansa, marami ang hindi naniniwala sa kasaysayang ito. Kaya naman mayroong mga nagtatalo kung kailangan pang sundin ng pagturo ng 10 Commandments o manatiling palamuti lamang sa dingding ng mga sambahan.
kung naalala niyo pa nyo nung no mga kapatid, nung binigyan natin ng reaction video, yung video about malagim na nakakalagim na pag ng Antikristo, o yung sa tungkol sa sino bang Antikristo, o yung ang gusto niyang palitan daw ang 10 Commandments, pero hindi niya kayang palitan ang 10 utos ng Diyos. Yung sino ba ang Antikristo, yung sa natin video content na binigyan natin ng reaction video nung nakaraang araw. Paano nagsimula ang 10 kautusan? Ayon sa libro ng Exodus, ibig sabihin paglikas, ang 10 utos ay binigay sa mga Israelita matapos ang mga ito'y makalaya mula sa bansang Ehipto. Kabanata 11, unang bersikulo, ang sabi, sa 3 buwan, pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay makalis sa lupain ng Ehipto, ay dumating sila ng araw ding yaon sa ilang ng Sinai. Ayon sa kasulatan, dumako ang mga dating alipin sa disyerto ng Sinai ilang buwan matapos lumisan ang mga ito sa pagiging alipin ng mga taga-Ehipto. Paglipas ng ilang araw, nang makarating ang mga mamamayan sa lugar ng Sinai, umakyat ang propetang si Moses sa bundok upang humarap sa Panginoon. Pinaalalahanan ng propeta at ang mga Israelita hinggil sa mga pangyayari sa bansang Ehipto ilang buwan ang nakaraan, upang ang mga ito ay sumunod sa mga habilin ng kanilang tagapagligtas. Binanggit rin na kung sila ay walang humpay na susunod, magiging isang banal na kaharian ng nasyon. Nang binanggit sa harap ng mamamayan ng bili ng Diyos, ang nasyon ay sumang-ayon sa kasunduan o ang tinuturiang covenant. Dito sinabi kay Moises na maging handa ang bayan sa 3 araw, dahil sa araw na iyon, mula sa langit ay bababa ang Panginoon sa tuktok ng bundok. Ang mga ito ay pinagbawalang umakyat sa taas, at sino mang tumapak lamang sa kanan ng bundok ay uhusgahan ng kamatayan. Nung dumating ang 3 araw, humulog at kumidlat, nagkaroon ng maitim na ulap, umusok ang buong bundok, umapoy at nagkalindol na kinatakot ng buong bayan. At dito kay Moises inihayag ang 10 kautusan. Sa libro ng Exodus, kabanata 20, mula sa 3 bersikulo, ang sabi, hindi ka dapat magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa para sa iyo ng inukit na imahin. Huwag kang yuyukod sa mga iyon o matutuksong maglingkod sa mga iyon. Huwag mong gagamitin ang aking pangalan sa walang kabuluhan. Okay, so isa-isayin natin ang pagpaliwanag yan mga kapatid, kasi itong 10 Commandments nga, itong una pa lang ay mainit na itong pinagdidibatihan ng mga reliyon dito. So disclaimer ng mga kapatid, hindi tayo hindi nagre-reaction video lang tayo dito, pero bilang isang Katoliko rin, so karapatan ko rin naman mag-react dito. So karapatan kong yung mga kababayan kong mga Katoliko. So nung una, hindi talaga ako lumuluhod diyan sa mga rebulto, ng mga imahe, kasi hindi naman yan totoo, kasi bato lang yan at kahoy. So milagrosa daw, pero yung talaga dito, yung sabi nga ng mga yung mga ibang pastor sa ibang reliyon na hindi, wag ka diyan kasi una pa lang nilabag na nila ang unang kautusan ng Diyos. Kung ako tatanungin mga kapatid, hindi naman nila nilabag, kasi yung mga rebulto na inuukit nila, yung mga kahoy, yung mga imahe, tao naman yun hindi naman yung halimaw. Tao yun. Okay lang yun kung kung titingnan mo at
magdadasal ka lang, pero wag mo namang luhuran kasi bato lang yan, kahoy at imahe. Pero mas maganda rin yun, dahil tao ron tao yun ikaw ba naman ikaw ba naman uutusan, no? Saan ka gustong maniwala, saan ka gustong ano ang kung sa isip mo lang, doon ba sa imahe na mukhang may demonyo na may sungay, o doon sa imahe na rebulto na na napapakaamo ng itsura at tao ang itsura. Kasi tradisyon yun ng mga Katoliko tao ang inuukit nila, tao, hindi demonyo. Kaya natural lang yun sa kasi tradisyon nila yun kaya hindi na talaga dapat yan sabihin ng mga ibang pastor na itong yan kasalanan yan. So kasalanan kung sasambahin mo talaga, luluhuran mo talaga, kung kakausapin mo, kasi hindi naman yun nakakarinig, hindi nakapagsalita itong mga rebultong itong kasi rebulto kasi ng mga ng sa simbahan, bilang display lang kasi yun, pagpapaalala, kasi hindi man natin talaga nakita mga itsura ng mga holy family ng ating Panginoong Hesus, si Joseph, si Maria, si Jesus, at ang mga anghel. So yan nga, ito na ginawa nila. Tao yun, hindi yun, wala naman yun sungay, hindi naman yun pangit ang itsura, hindi naman yun halimaw ang inukit nila. Kung bakit sabihin yung kasalanan talaga. So kasalanan kung kakausapin mo nila at luluhuran, pero kung isipin mo lang na yan ang tradisyon ng Katoliko, yan ang yun tama yung ginagawa nila, means then dahil yan pagpapaalala yan sa ating Diyos sa langit, okay lang naman yun. Pero hindi mo dapat kakausapin, luluhuran at sabihin nagmimilagro ang isang bato at kahoy. So yun lang po yun lang po ang aking opinion, mga kapatid, kung ako lang. Alalahanin mo ang araw ng Sabat at panitiliin itong banal. Batay sa salaysay, ang mga naulang kautusan ay umuukol lamang sa eksklusibong pagsamba sa Diyos. Pinagbawalan ng mga mamamayan na pagsilbihan ng ibang mga Diyos-Diyosan, katulad ng mga sinasamba sa bansang Ehipto, kasama na si Hapi, Diyos ng Ilog Nile, kung saan ginawang dugo ang tubig dito sa simula ng 10 salot. Si Heket, ang Diyos-Diyosang naiulong palaka na walang nagawa nung dinagsa ng libu-libong palaka ang lugar ng Ehipto. At si Ra, Diyos ng araw, na sinasamba nung nagkaroon ng 3 araw ng kadiliman. Mga pag-aanong Diyos-Diyosan na pinamumuhian ng tunay na Diyos. Yun pagano nga, pero tingnan mo naman yung mga itsura noon, mukhang mga alien ang yung mga halimaw yung mga itsura nila. Yun daw ang sinasamba nila. Yun ang hindi gusto ng mga tao. Yun, kahit hanggang ngayon kung gagawa ka ng rebultong ganyan, o sino ba namang sumamba niyan, kasi sino ba yan? Hindi naman nila kilala yan. Mukhang halimaw yan. Isipin nila na siguro to, antikristo siguro to, demonyo siguro to sinasamba nito, kasi tingnan mo naman ang rebultong pinaniniwalaan niya, sinasamba niya na yun daw ang kanyang Diyos. So makakarinig ka pa ng mga ng mga hindi magandang salita sa ibang tao. Pero kung ka religyoso ka talaga, kung ka talaga na in-adjust mo talaga ang yung pagka magiging Katoliko, pwede ka namang maggumawa ng mga rebulto, yung mga mire, mga kasi tao yun, hindi yung mukhang halimaw Bukod doon, ang mga sumunod na kautusan naman ay hinggil sa relasyon ng isa sa kanyang kapwa. Sa libro ng Exodus, Kabanata 20, mula sa 12 bersikulo, ang sabi, "Bigyang karangalan ang iyong ama at ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mga..." Bigyang karangalan ang iyong ama at ina. Anong ginagawa ng mga ngayon, mga bata ngayon? Nung
na-impluwensyahan sa droga. So mismong tatay, mismong ina nila, tatay nila, kanila nang papatayin. So ano ba yun? Respeto ba yun? So okay lang naman yun kung kasalanan nila. So hindi naman tayo perpekto. Kung minsan may kasalanan din na yung mga ama at ina natin. Pero okay din yun yung minsan na kung hindi mo gusto ang kanilang pagsasalita sa iyo, so okay lang yan kung anuhin mo, yung medyo sasagutin mo sila ng tama. Kasi meron talagang ganyang mga magulang, mga kapatid, yung mangpanghusga sa kanilang anak. Kasi minsan hindi nila, alam mo naman kung hindi naman lahat tayo perpekto. Pero hindi na yan tama na susuntukin mo talaga sila, yung papatayin mo sila. Hindi tama yun. Huwag kang mangangalunya. Mga asawa na yung tao, na ano ka pa, lumalandi-landi ka pa sa kanyang asawa din. Kaya ito, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay. O ano ba to? NPA at military. Pilipino, kapwa Pilipino nagpapatayan. So itong mga mas lalo na itong mga pulis. So kung nung mga yayabang na pulis, kung hindi nila gusto ang kanilang nakikita na na minsan nag-aaway lang, bubunot agad ng baril at barilin kagad ang tao. So yun ba ang pagmamahal sa kapwa? Alam niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling kapag tumestigo ka laban sa kapwa mo. Huwag mong nanaisin ang bahay ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, aliping lalaki o babae, kung anumang pag-aari niya. Ayon sa banal na aklat, ang pakikisama ng isa ay mahalaga rin sa mata ng Diyos. Kung kaya pinagbawalan ng mga Israelita na gumawa ng masama laban sa kanilang kapwa. Ito ang kabuuan ng 10 kautusan mula sa Diyos na ibinahagi kay Moses para sa nasyon ng mga Israelita. Bagamat ang pagsasalansan ng 10 kautusan ay paminsan-minsan naiiba ayon sa mga relihiyon, kung saan ang una at pangalawa ay pinagsasama at minsan yung ika-10 ay pinaghihiwalay. Lahat ay nabibilang sa 10 kautusan. Nung nasaksihan ng buong bayan ang kulog at kidlat at usok sa bundok, ibinigay sa propeta ang 2 bato ng kautusan na sinulat ng Panginoon. Ito ang kasaysayan ng 10 kautusan. Subalit hindi roon nagtatapos ang kwento, sapagkat paglipas ng ilang libong taon, ang mga turo ni Jesus ay naging sanhi ng maraming katanungan hinggil sa 10 utos ng Panginoon. Kailangan bang sundin ng mga Kristiyano ang 10 kautusan? Ang sabi sa Gospel Coalition, mayroong 613 na batas sa Pentateuch, o sa unang libro ng Biblia na umuukol din sa tinaguriang Torah o mga turo ni Moses. Kasama ang 10 Commandments, ang lahat ng kautusan ay mayroong halaga, sapagkat dito mauunawaan ng isa kung paano mamahalin ng Diyos at ang kapwa. Tama din naman, tama talaga yung explanation ni PMC. So dapat talaga itong 10 Commandments dapat talaga sundin, hindi lang ito sa mga Israelita kundi lahat ng mga tao sa mundo. Kasi alam niyo mga kapatid, kung hindi mo to susundin, kung palagi mo yung ginagawa, lumaki ka sa mundo ng makasalanan. Kung sino ba naman tao matutuwa sa iyo niyan? O hindi mo alam, baka maiksi na nga ang buhay natin sa mundo, lalo mo pang pinaiiksi yung buhay mo dahil yung makasalanan ka, pumatay ka, nagnakaw ka. So, hindi mo alam kung anong gagawin sa iyo ng kapwa mo. So, yun ay hindi yan tama. So tingnan niyo naman mga kapatid, itong makasalanan, itong mabuti, di ba? Ang mabuting tao, walang nananakit sa kanya. Pero
Yung tao naman, hindi naman lahat ng tao hindi perpekto. Kahit mabuti tayo, ay nakakarinig pa rin tayo ng husga sa kapwa at masakit na salita at at minsan ano ka na lang, stay humble ka na lang, na lumayo ka na lang sa mga taong ganyan. Pero mas mabuti pa rin na mabuti na lumaki ka sa hindi ka wala kang hindi ka talaga, hindi naman tayo, sabi ko nga, hindi tayo perpekto. So dapat nating talaga, sundin talaga dito ang ang Ten Commandments. Hindi ka papatay, hindi ka magnanakaw, hindi ka mangangalunya, para para mapayapa ang buhay mo, maging mapayapa ang buhay mo sa mundo. Tatagal hindi mo pa alam, baka aabot ka pa ng ng mahigit 100. O tatanda ka ng meron kang wala kang ginawang kasalanan, wala kang inagrabyadong tao. Tatanda ka na namatay ka, o pagka patay mo, naniniwala ka na may Diyos, edi tatanggapin ka sa langit. Pero pag patay mo, na patay ka na, hindi ka nagsisi sa iyong mga kasalanan dahil lumaki ka na makasalanan, saan ka pa dadalhin? Hindi doon sa Hades. Doon ka sa Hades muna. So pinakamahirap doon. Mahirap doon, pero mas pinakamahirap doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya ito nga, ginawa ito ng Panginoong Diyos, ang Ten Commandments, dahil para tayo ay maligtas talaga. At mas maliligtas tayo kung maniniwala, tapat tayong nananampalataya sa ating Diyos Ama at ating Panginoong Hesus. Datapot ang lahat ng kautusan sa Pentateuch ay mabubuod sa 10 kautusan, at ang 10 ay mabubuod sa 2 na ibinigay ni Jesus, ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Kaya ang konklusyon ng Gospel Coalition, mayroon mang itong pagkakaiba sa mga utos ni Jesus, hindi ninais nito na suwayin ang 10 kautusan. Ayon sa Desiring God, ang paraan upang maging masunurin, banal at mapagmahal ang mga mamamayan ay hindi sa pagsunod ng isang listahan, kung hindi sa pagluhod at pagbukas ng sarili sa lahat ng payo ng Diyos sa Biblia. Sa madaling salita, ang 10 kautusan ay binigay para sa mga Israelita, kasama ng 613 na batas o ng Torah mula sa Lumang Tipan. Ganun pa man, hindi ibig sabihin ay maaaring suwayin ang 10 ng mga Kristiyano. Kung matatanda ng bilin ni Jesucristo bago ito lumisan, sa libro ni Juan, Kabanata 13, mula sa 34 na bersikulo, ang sabi, "Isang bagong utos ang ibinibigay ko. Ibigin ninyo ang isa't isa tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Dapat din kayong umibig sa isa't isa. Malalaman ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa." Ayon kay Jesus mismo, ang mga alagad nito o ang mga Kristiyano ay nararapat na magmahalan sa isa't isa. Ang pagkabigkas ng mga salitang dapat din ay pahiwatig ng pagmamahal sa kapwa ay isang obligasyon ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, ang isang alagad ay pinagbabawalan ni Jesus ng mga linya, magnakaw o magnais ng bahay o asawa ng kanyang kapwa o iba pang gawain na masama sa iba. Kung iisipin, hindi gagawa ng masama laban sa kapwa ang isa kung ang mga ito ay nagmamahalan. Mapapansin na ang kautusan ni Jesus na dapat ding magmahal sa kapwa ang isang Kristiyano ay may halintulad sa 10 kautusan. Kung iniibig ng isa ang kanyang kapwa, hindi nito gagawa ng masama ang sino man. Samantala, sa bundok ng Sinai, napansin ng lahat na natatagalan si Moses sa tuktok ng bundok. Kaya humuwag ang mga ito ng isang ributong gawa sa ginto sa pangunguna ni Aaron, ang nakatatandang kapatid ni Moses. Tinanggal ng
lahat mula sa tainga nila ang mga gintong hikaw upang hubugin at inanyuan niya iyon gamit ang isang pangukit at ginawang rebulto. Nagtayo ng altar sa harap nito. At ito ang kanilang naging Diyos. So tingnan mo naman yung mga kapatid. So dito sa Pilipinas, may nakita ka bang ganitong ginawa nilang rebulto itong mga Katoliko, kababayan natin Katoliko natin? May nakita ka bang ganyang ginawa nila rebulto at sinasamba nila? Wala. Dito sa Pilipinas wala. Doon lang yun sa ibang lugar. Yun daw mga mga turo nila, mga baka nila pag namatay, pag sinasamba nila pinagdasalan pa nila itong mga buhay na mga hayop, na mga turo nga, itong mga baka, at siniluluhuran nila ito kasi yun daw ay ang espiritu daw ng kanilang mga pamilya doon daw pumasok sa hayop, doon sa baka. Malaking kalokohan yung mga kapatid. Doon tinatawag daw na reincarnation. Kasi pag namatay daw yung tao, yung espiritu ng tao ay doon papasok sa mga toro, sa mga baka, kaya yun niluluhuran nila at hinahaplos ba nila. Mariosep mga tao. Yung dito sa Pilipinas walang ganyan eh. Yung mga rebulto dito sa Katoliko, mga tao talaga, mga parang makasasabi talaga na yan ang birhen, yan ang ating Panginoong Hesus. Pero hindi naman tayo talaga naniniwala na yan. Kasi yan eh, tradisyon lang nila yan. Pero hindi dapat natin yan talaga luluhuran yung mga bato, kahoy, imahe. Tradisyon natin yan. Bilang bilang pwede tayo magdasal yan, pero hindi natin yung luluhuran talaga. Ang luhuran natin ay ang Diyos Espiritu. Di ba? At maniniwala tayo sa Biblia, kaya maniniwala ka sa Biblia, naniniwala ka rin sa Diyos Ama, sa ating Panginoong Hesus. At maging ang Biblia ay makakalaki ng tulong sa iyo para magbago ang iyong pananaw sa buhay. Kinabukasan, maagang bumangon ang mga mamamayan upang maghain ng mga handog at mga pangsalo-salo at uminom ang lahat at sila'y nagsaya. Inutusan ng Panginoon si Moses na bumaba mula sa bundok dahil may ginawang napakasama ang mga mamamayan. Ang mga ito ay agad na lumihis sa mga utos sa kanila. Gumawa sila ng estatwa para sambahin. Sa harap nito lumuhod, nagalay at naghahain ang buong mamamayan. Kung hindi nakiusap ang propeta, marahil nalipin na ang mga ito sa katigasan ng kanilang mga puso. Nang bumaba si Moses mula sa bundok, nakita niya ang rebulto at nagalit ito ng husto. Inihagis ang bato ng kautusan at nabasag ang mga iyon sa paanan ng bundok. Pagkatapos ay kinuha ang ginawang guya, sinunog at dinurog hanggang maging pulbos. Sinabi ni Moses kay Aaron na ang ginawa ng bayan ay malaking kasalanan sa Panginoon. Subalit sumagot si Aaron na wari na pag-utusan lamang ito dahil ang akala ng iba kung ano na ang nangyari sa propeta. Dahil dito, tumayo si Moses sa harapan ng kampo at pinapili ang lahat kung sino ang nasa panig niya at ng Diyos. Dali-daling lumapit ang angkan ng mga Levita. Ang mga ito ay inutusan na dalhin ng espada ng bawat isa upang suyurin ang buong kampo. At sa araw na yun, ang napatay. Kinabukasan, umakyat muli ang propeta sa bundok upang humingi ng patawad sa kasalanan ng mga Israelita. Inutusan ng Panginoon si Moses na muling gumawa ng 2 tapyas ng bato, katulad ng mga Kaya ito ang inutusan siya ng Diyos na muling gumawa ng tapyas ng bato at iutos ang 10 pangalan. Ito ay nasa Ark of the Covenant. So itong Ark of the Covenant rin ay dito rin inlibing sa itong yung tinayuan ng kahoy na cross, yung saan pinako si Jesus at tumulo ang kanyang dugo doon. Kaya makapangyarihan itong 10 Commandments at Ark of the Covenant. Kung sino mang mga has na nito
na buksan lang ito ay mamamatay talaga kasi nasa ano yan, ilalim pa rin yan ng kapangyarihan ng ating Diyos Ama. Una, at doon isusulat ang mga kautusan katulad ng sa unang mga tapyas na nabasag at dali-daling sinulat ito ng propeta. Ang kasaysayang ito ay isa sa pinakanakamamaghang salaysay na nakasulat sa banal na libro sapagkat ito ang pinagmula ng 10 kautusang ibinigay sa mga Israelita. Kaya ang paalala sa lahat ay huwag baliwalain ang mga kautusan sa lumang tipan. Bagamat ang mga ito ay sinulat para sa mga Hudyo, ang 10 kautusan ay nagpapaalala ng tunay na salubin ng Panginoong Diyos na kung ituloy nagpaparusa sa mga masasama, makaahasa ang isa na ang masasama ngayon ay hindi rin makaliligtas sa kanyang paghuhukom. Mayroong naniniwala at mayroon din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Well, hanggang ngayon pa rin yan. Nandiyan pa rin yan sa mga pa rin hanggang ngayon. Gumagawa pa rin sila ng mga rebulto, mga hayop, yung iba nga may mga sungay pa yung iba na sumasamba na kay Lucifer So hintayan lang nila ang pangalawang paghuhukom ng ating Panginoong Diyos. Kasi itong mga taong to hindi talaga antitigas na lang ng ulo na hindi sila naniniwala sa judgment day, yung ikalawang judgment day ng ating Panginoong Diyos. So hindi na tayo magtatagal mga kapatid, napakagandang topic at napaka-linaw, napakaganda mag-explain talaga ito ng PMC, Pinoy Mystery Channel, at ako din, Pinoy Mystery Channel. So sana mag-subscribe ka sa channel niya at click mo ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload niya, at mag-subscribe ka na rin sa channel ko. Pakiusap lang po mga kapatid, at magre-reaction, magkikita-kita din tayo sa susunod nating mga bagong reaction video about history sa Biblia. Marami pa tayong malalaman tungkol sa ano ba talaga ang katotohanan at dito sa nakasulat sa mga Biblia. Okay, so hindi na tayo magtatagal, magpapaalam mga kapatid, magkikita tayo sa susunod reaction video ko. Salamat po sa inyong panonood. Peace out.